Update ho tayo mula dyan sa may mababang kapulungan sa may House of Representatives. Makakasama ho natin ang isa sa mga miyembro ng House Prosecution Panel, si Representative Leila De Lima. Kaugnay pa rin po ito sa naunang pre-trial hearing o conference na naganap nga nitong nakalipas na linggo at muli pong ipagpapatuloy ngayong araw ng Lunes. Magandang araw ho sa inyo, Representative Leila De Lima, si Bombo Genesis at Bombo Ever ito. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Maraming salamat for joining us sa Bombo Radio Philippines. Unahin ko po, Representative De Lima, ma'am, yung pong naunang alegasyon o akusasyon sa inyo ng 18 mga nagpakilala na dating mga sundalo. Kayo po mismo ay pinangalanan nitong mga 18 dating mga sundalo na tumanggap daw ho ng pera na dati rin po ninyong itinatanggi. Sa ngayon, after ho ninyo mapangalanan at maging yung kasamahan po ninyo sa may House Prosecution Panel, affected ho ba ang prosecution? Lalo at ongoing na po ang pre-trial, ma'am. Ang mindset po ng prosecution is tuloy-tuloy po kami sa preparasyon. Dahil nga po malapit na yung start ng trial, that is in July 6. At ngayon nga po ay continuation ngayong Monday, ngayong araw Monday ay continuation naman ng pre-trial dahil nga po meron pong mga hindi pa mga namamarkahan yung sa dalawang articles. Pero meron pong dalawang articles na tapos na yung mga pagmarka ng ebidensya last Thursday. So ngayon naman po meron pang natitirang dalawang articles na mamarkahan ng ebidensya. So ang mindset po ng prosecution, hindi po kami nagpapa-update po. Hindi po kami nagpapalihis ng atensyon dito sa ginagawa namin. O iniisip talaga namin that this has to do. Yung mga akusasyon na yan ay kasama yan sa plano nila na maantala ng impeachment. Pero ayaw po namin magpa-apekto sa ganyan. Kasi kami po ang mga prosecutors, meron din po kaming constitutional duty. It's an imperative constitutional duty na gagawin namin ang aming trabaho. That is, ipakita sa publiko yung katotohanan, lahat yung mga ebidensya at ipakita yung at para lumabas ang katotohanan sa mga allegation against the Vice President. Okay. By the way, Representative De Lima, kuha po kami ng siguro general picture. Ano bang ginagawa kapag ganito pong pre-trial? Lalo ho at isa sa sabi nga ninyo, isa sa pinakamahalagang yugto o bahagi bago yung pagsisimulan ng trial proper laban kay Vice President Sara Duterte. Ay opo, ang pre-trial conference po ay kinakonduct yan para i-simplify unang-una yung mga fact, mga issues, and para magkaroon na ng mga stipulations sa mga facts at para ilahad na o sabihin na, ilista na yung mga ebidensya, both the documentary and the testimonial evidence. Kung sino-sino yung mga witnesses namin, both the prosecution and the defense, and then yung mga documentary exhibits. Kaya nga po, sabi ko po kung nga ho kanina, ay nagsimula na po yung mga marking of exhibits para hindi na ganon ka-tedious at hindi na ganon pa-time consuming pagdating sa trial proper na sakalang magmamarka ng mga ebidensya. So parang ini-streamline nito yung trial proper. That's why it's called pre-trial conference. Kung ano man ang pwedeng pagkasunduan na ng dalawang panig para mabawasan na rin yung mga dapat ipresenta o dapat talagang i-prove in clear terms during the trial proper, then pwede nang gawin kung mag-agree ang both parties. Okay. Bob Weber, would you follow up? Alright, follow-up lamang po Representative De Lima, no? Marami na po ba kayong napag-usapan doon po sa first na pre-trial conference? Kasi may lumabas po na balitang parang nagkaroon po ng sagutan during the first conference. At may we verify din po kung totoong nagkaroon nga ba ng tension po sa naturang conference? Hindi naman po masyadong accurate o hindi naman po accurate yung sasabihin na nagkagulo o nagkaroon talaga ng tensyon o kaya nagkaroon ng heated debates. Wala po namang ganong pangyayari kasi normal lang naman na nagkakaroon ng different views at nagkakaroon ng mga different arguments on certain matters. Normal po yan in any legal case, in any judicial sa mga ordinary, sa normal, regular judicial proceedings,
nangyayari po yan kasi magkaibang panig, magkaibang mga pananaw, magkaibang mga strategy. Now, yung tungkol sa stipulation of facts, kung ano yung mga ina-admit, ay nagkasundo po ang dalawang panig na magpa-file na lang ng mga written. Yung written proposed stipulations, written counter, proposed counters, stipulation of facts ng defense. So, yung prosecution, yung proposed stipulation of facts, and then yung counter stipulation of facts naman o mga responses ng defense. Ngayong araw po, Monday yan due, yung written submissions. Kasi kung gagawin pa yan mismo doon sa pre-trial na verbal, napakatagal po niya, napakahaba. So kasi nga, tatalakayin each and every stipulation of facts. Ito ba ay admitted mo, ito pa ay hindi. May konti na po na nagkaroon ng stipulations of facts. Pero yung karamihan po, napagsunduan po namin na written na lang para hindi na masyadong maantala o maano yung hours ng pre-trial dates. Pero Representative De Lima, sa ganyan pong setup, hindi po ba mas matatagalan o maantala yung trial? Kasi July 6 na po yung target date na pagsisimula po ng trial proper. Naman po, may timetable na rin po kasi dun sa yun na nga pagsasubmit niyan yung mga proposed stipulation and responses or counter stipulation of facts. Tapos yung pag-issue ng pre-trial order ay meron na rin pong schedule yan. And yung comments, magko-comment po both parties. So, this would be limited periods. Kasi nga ho, as of now, ang talagang nakaset, unless magbago pa, depende sa impeachment court, na start nga talaga ng trial proper is July. Kung meron mang pagnaantala, konti lang po yan. Konti lang pong araw yan. Kasi nga po, as I said, meron na talagang schedule, including issuance ng pre-trial order, tsaka yung submission ng mga comments, if any, on the pre-trial order. Halimbawa, meron mga hindi masyadong accurate na nakalagay sa pre-trial order. Pwede pa pong ipakorrect yan by either party at mag-i-issue na lang ng tinatawag na amended pre-trial order. Alright, Pomojen. Okay. Para sa akin yung I understand na limitado ho yung pwede po ninyong i-comment dahil nga ho dito sa subject ng subjudicial rule. Pero pwede ho ba ninyong i-confirm kung totoo yung info na ipepresenta ho ng defense camp si Mary Grace Piatos bilang kanilang witness? Kasi may ilang dokumento ho na lumabas na isa sa mga witness o testigo ho ng defense camp o defense panel ay itong si Mary Grace Piatos. May katotohanan mo ba ito, Kong? Talaga namang nakalista na sa mga respective pre-trial brief of both the prosecution and the defense. Ano yung mga intended witnesses? Sino yung mga intended witnesses? Ano yung mga intended documents na ipipresenta at mini-pre-mark na nga po at this point. Now, talaga naman yung issue ng Mary Grace Piatos, kasama po talaga yan doon sa issue ng confidential funds. And then yung tungkol nga po sa mga listahan ng witnesses, meron din pong pwede yung rinireserba muna kung sino yung mga pwedeng maging witnesses for valid reasons. Lalo na for security reasons, for example, kung the prosecution or the defense is the case, maybe ayaw muna nilang malaman ng publiko kasi hindi pa for security reasons, kung sino yung ipipresent, ay pwedeng i-reserve muna yan. Pero kailangan sabihin na kung ano yung intended purpose of the testimony of that particular witness. O kaya hindi pa siya available as of the filing of the pre-trial brief, hindi pa siya available at this point, pwedeng i-reserve na muna yung presentation of certain witness or witnesses. So yung issue ng Mary Grace Piatos kasi yan ang pinakapopular na issue. Dahil nga po ang sinasabi ng prosecution, she doesn't exist. At may certification naman talaga. Meron talagang ebidensya from the PSA na ipresenta na po yan doon sa the proceedings before the Committee on Good Government and Public Accountability at na-erase na naman po yan during the proceedings before the committee
Committee on Justice. So, kasama rin po yan siyempre dun sa trial proper. Pero tama ka, Bombo Genesis, na na limitado po kami sa pagko-comment at this point, lalo na sa merits of the case, sa pagko-comment din ng mga weight of the evidence, yung ebidensya, kung ano yung weight nito, hindi ho kami pwedeng mag-articulate on those at this point dahil nga po nagsimula na yung trial process. Hindi pa yung trial proper, pero kasama na po itong stage na to ng pre-trial stage. Okay. With that, Representative De Lima, maraming salamat for joining us from time to time habang nagpro-progress itong mga conferences bago yung July 6 na start o target start ng impeachment trial. Ay muli kaming uugnay ho sa inyo. Maraming salamat. Ingat po kayo. Welcome. You're welcome. Have a good day. Bye-bye. Magandang araw ho sa inyo. Ang kinatawan ho mga kabombo ng Mamayang Liberal Party List, si Representative Leila De Lima, at isa po sa mga miyembro ng House Prosecution Panel. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.